Ma, Pa, I had to leave. I can't. Hindi ko na talaga kaya dito sa atin. Yung tindi ng silence after those words, parang tumigil ang mundo. Hindi galit lang ang naramdaman niya, parang iniwan na rin siya ng lahat, kahit hindi naman niya sinadya. Welcome to Silip sa Buhay Pinoy, mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ni Ana, 19 years old, college student. She recently started working para makasupport sa sarili. Lumaki siya sa pamilya kung saan obedience is everything. Hindi basta-basta magsasalita kapag may problema. Ang nanay at tatay niya parehong unemployed. May utang, maraming stress. Si Ana ang madalas tumulong kahit hindi pa siya financially independent noon. Parang sa kanya nakasalalay lahat, emotional and practical. Minsan, after months of tension, Ana finally made the decision. Hindi impulsive. Umalis siya sa bahay nila para magsarili. Kahit hindi malaki ang sweldo niya, kinaya niya. This time, nag-stop siya sa passive role sa pamilya nila. Ma, Pa, kailangan ko munang lumayo. Bakit? Hindi ka ba natatakot sa future mo? Si nanay, galit. Rebelde ka? Hindi ka na makakatapos ng college. Hindi ka magtatagumpay. Si tatay, tahimik lang. Parang may invisible wall sa pagitan nila. Ana moved out. Nagtrabaho ng full-time. She feels na nakakatuwa na may independence. Pero may guilt din. Parang may kamay na laging humihila sa puso niya pabalik sa bahay. Her parents refused to talk to her. Message blocked. They totally cut her out. Ang bigat. Hindi dahil sa distance, kundi dahil sa pakiramdam na iniwan mo sila. Ana realized she wasn't abandoning anyone. Hindi niya lang kaya ang toxicity. She had to survive for herself para eventually matulungan din ang younger siblings na maging independent para ma-break ang cycle. Work became her anchor, paying bills, saving for siblings' tuition. Para sa iba, stressful. Para kay Ana, necessary. Pero emotionally, very lonely. Nag-message siya calmly. Ma, Pa, hindi ko kayo iniiwan. Kailangan ko lang muna ng space. No reply. Minsan, nanay called. Paano ka na makakatapos ng college kung ganito ka na? Parang every word, panghusga. Ana realized they weren't ready to listen. Silence, emotional cut off. Every holiday, every weekend, empty texts, ignored calls. Pero Ana, she kept moving forward. Guilt lingered. Para bang she betrayed them? But then again, deep inside, she knew staying would destroy her. She learned she could care without enabling toxicity. Through frugal living then, nakapag-ipon si Ana ng konti for her siblings. College expenses niya, covered. She is free to decide. Small steps, but very powerful. Ana realized, hindi lahat ng magulang perfect. Hindi lahat may emotional capacity to understand. At minsan, anak na ang nagtitake care ng sarili at sa iba. She learned boundaries are necessary. Hindi ibig sabihin iniwan niya sila. Ibig sabihin,
pinapahalagahan niya ang sarili niya. She can still love them, pero she can't be emotionally crushed by their anger. Sometimes, love means stepping back. In my opinion lang, sa ganitong sitwasyon, it's okay to prioritize yourself. Hindi ibig sabihin mali ka or hindi mo mahal ang pamilya. Sometimes, kailangan mo lang magpatatag para sa sarili mo at para may tatag ka rin na maibigay sa iba na tunay na nangangailangan ng tulong mo. Siguro sa experiences ni Ana, ito ang sa tingin ko pwede lang maging guide sa sarili natin. Una, prioritize yourself. Hindi selfish. Kailangan lang para makabawi emotionally at financially. Pangalawa, set boundaries. Kahit nakakapangilabot, kailangan mo rin protektahan ang sarili mo. Pangatlo, communicate calmly. Kahit hindi sila nakikinig, you tried, and that's enough. Pang-apat, focus on what you can control. Choices mo at efforts mo lang ang kaya mong baguhin. At panghuli, love with perspective. Hindi mo kaya baguhin ang lahat, pero pwede kang maging maingat at supportive sa tamang paraan. Minsan lang talaga, napapansin natin kung gaano kabigat ang role ng isang anak sa loob ng pamilya. Sa kwento ni Ana, ramdam mo yung pressure na palaging kailangan maging available, maging maayos at maging responsible sa lahat ng paraan. Parang expectation ng pamilya, lalo na sa mga magulang na stress at abala sa sariling problema, na ang anak ang magdadala ng stability. At kapag nagdesisyon siyang protektahan ang sarili niya at lumayo, agad siyang napapalabel na ungrateful o rebelde, kahit na ang intensyon niya ay hindi para iwan sila, kundi para makahanap ng sariling lakas at kapasidad na tulungan sa future. Sa personal kong pagtingin, sobrang challenging nito para sa anak. Hindi lang siya physically o financially nag-effort, kundi emotionally din at madalas hindi nakikita o nare-recognize. Ang weight ng guilt na dala ng what will they say or what will they think ay parang laging nakabantay. But the interesting thing is, kahit sa ganitong sitwasyon, may mga anak na natututo ng boundaries at independence. Hindi para saktan ang pamilya, kundi para hindi masira ang sarili nilang pagkatao. Para sa mga ganitong senaryo, natututo rin tayong mag-reflect sa kung paano ang halaga ng tao ay hindi dapat nakabase sa dami ng ginagawa niya para sa iba. Kahit anong effort ni Ana para sa pamilya, hindi ibig sabihin na kung hindi niya ito ginawa, hindi siya mahalaga o magaling. Minsan, ang pagiging matatag, pagiging maingat sa sarili, at pagpili ng sarili mong kalusugan ay mas malaking tanda ng pagmamahal kaysa sa pagiging available 24/7. Sa simpleng obserbasyon ko, worth it na isipin na ang value ng tao ay nasa kung sino siya, hindi sa kung gaano siya nakakatulong o nakaka-sacrifice. Kung may naranasan kayong ganitong sitwasyon, hindi kayo nag-iisa. Sana may nakukuha kayong kahit konting insights dito sa videong ito. Maraming salamat sa pakikinig at please huwag kalimutang mag-subscribe. I'll see you again soon.